At sa ibang balita, napaiyak ang kongresistang may bahay ni Senate President Manny Villar. Saan niya ay pamumulitikang dinaranas ngayon ng kanyang kabiyak. Kasunod po yan ang hakbang ng ilang senador na paimbestigahan si Villar sa umano'y pagtanggap ng kanyang korporasyon ng milyong-milyong piso mula sa Toll Regulatory Board. Saksi si Ruth Cabal. Matapos madawit sa double appropriation para sa budget ng C5 road extension na inungkat ni Senator Panfilo Lacson, muli na namang nadidiin si Senate President Manny Villar. Ito'y tungkol sa di umano'y pagtanggap ng kanyang Brittany Corporation ng mahigit 92 million pesos mula sa Toll Regulatory Board bilang bayad sa right-of-way sa property nitong dadaanan din ng C5 extension. Kanina naghain ng panibagong resolusyon si Senadora Jambi Madrigal para imbestigahan ang pagbabayad ng TRB. Overpriced daw kasi ng 80 million pesos ang bayad sa right-of-way. Pero giit ng may bahay ni Villar ni Cinco, wala silang tinatanggap mula sa gobyerno. As a policy, our company, hindi kami nagpapabayad sa right-of-way. Alam mo naman tong ating gobyerno, kakaunti naman ang pera. Kung gusto mo magkakali, ifo-forgo mo na lang yung right-of-way. Napaluhan na nga lang ang kongresista sa aniyay mga namumulitika sa asawang nagdeklara ng tatakbo sa 2010 presidential election. You work very hard all your life. Tapos, sasabihan ka magnanakaw. Parang you don't deserve it. Diba? Sinasabi nila that we should not mind kasi it's politics. Talagang ganyan. Pero pag dumadating sa'yo, pareho din, masakit din. Nakahanap naman ang kakampi si Villar sa kaibigang si Administration Senator Joker Arroyo. Binalikan daw ni Arroyo ang Senate records at ang Senado pala mismo ang nagdagdag ng pangalawang 200 million peso budget para sa C5 extension, bukod pa sa nilaan ng Malacanang para rito. Bagay na di kinwestiyon noon ng minorya. Ganito rin naman daw ang paniwala ni Lacson, pero giit niya, palisyoso ang second entry sa budget dahil binago pa raw ang pangalan ng kalsada. Kaya hamon niya kay Senator Arroyo, kung may alam ito, tukuyin kung sino ang nagsingit ng pangalawang budget para sa C5 extension. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Samantala, pinag-uusapan na raw ng mga miyembro ng tinaguriang reform bloc ng Kamara ang pagpapatalsik kay House Speaker Prospero Nograles. Ayon kay Sorsogon Congressman Jose Solis, miyembro ng reform bloc, dismayado sila sa liderato ni Nograles. Hanggang ngayon daw kasi hindi pa rin tinutupad ni Nograles ang mga reformang ipinangako sa Kamara. Kabilang na raw dito ang pagpalit sa mga chairman ng mga komiting inupo ng pinatalsik na si dating Speaker Jose de Venecia Jr. Tiwala naman si Nograles na suportado pa rin siya ng mayorya. I can still see the numbers in my telescopic radar. Yan din ang sinabi ni de Venecia Dati si number. Pinagbitiw na cooking Prime Minister ng Thailand muling inonominate ang kanyang mga kapartido para makabalik po sa pwesto. At US presidential campaign umiinit. Barack Obama tinawag na sexist. Narito na po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tunay-tuneladang putik at latak ng mineral na iron ore mula sa isang illegal na minahan ang rumagasa sa isang buong komunidad sa China. Nalunod ang mga residente sa 3 palapag na taas ng putik na kinamatay ng 128 at ikinasugat ng 35. Muling inonominate ng namumunong partido ng Thailand ang nasibak na cooking Prime Minister na si Samak Sontariway. Pero sa ngayon, malabong maibalik siya sa pwesto dahil bukod sa kapos na ang bilang ng partido para maging mayorya, ilang kapartido nila ang may ibang kandidatong gustong inomina sa pagkapunong ministro. Let me ask you a question here. Have you ever actually put lipstick on a pig? You know, whoops. The answer would be no. But I think it might be fun to try. Idinaan sa biruan pero paglilinaw ni Democratic Presidential nominee Barack Obama. Patama yan sa kanyang katunggaling si John McCain at kay US President George W. Bush at hindi kay Republican Vice Presidential nominee Sarah Palin. Sa isang campaign sortie, unang ginamit ni Obama ang pasaring na tinawag ni McCain na isang sexist comment para sa mga babaeng leader na tulad ni Palin. Nagbalik naman si Palin sa Alaska kung saan mala heroes welcome ang ibinigay sa kanya. Naging madamdamin pa rin ang paggunita sa ika-7 anibersaryo ng September 11 attacks kung saan halos 3,000 ang nasawi. Sa gitna ng pag-aalay ng mga bulaklak, may ilang hindi napigilan ang mapaluha. Sa Washington DC naman ginunita ni US President Bush ang trahedya. Magkasama na naman sa isang pelikula ang mga batikong aktor na sina Robert De Niro at Al Pacino.
Bida sila sa pelikulang Righteous Kill, kung saan gumanap sila bilang mga detective na mumultuhin ng isang kasong matagal nang niresolba. Huli silang nagsama noong 1995 sa pelikulang Heat. Para sa Saksi, ako, si Susan Enriquez, nag-uulat. Muling gumuho ang lupa sa barangay Masara sa Maco, Compostela Valley kung saan nagka-landslide nitong Sabado at Linggo. May saksi exclusive si Marisol Abduraman. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, muling bumagsak ang lupa sa bundok sa barangay Masara pasado alas 2 ng hapon. Nasa bundok kami noon kasama ang monitoring team kaya mabilis kaming nagbabaan. Pansamantala ring itinigil ang retrieval operation. Dumating na rin mga geologists na nagbe-verifika sa survey na ginawa kahapon ng Mines and Geosciences Bureau ng Region 11 kung saan may nakitang 5 metrong habang bitak sa bundok ng Masara. May extend pa doon na malaking mga cracks. Kaya nangangambang MGB na magkakaroon pa ng mas grabing pagguho, lalo't buhaghag ang lupa ng bundok at madalas pang ulanin ang lugar tuwing hapon. Patuloy namang iginigit ng Apex Mines na siyang nasa likod ng gold mining project sa Masara na hindi kasalanan ng kanilang operasyon ang pagguho. Sinabi na rin ito noon ng mga otoridad pero ayon sa Apex, handa silang tumulong sa mga empleyado nilang taga Masara sakaling i-relocate ang mga ito. Para kahit na lalayo sila dito sa operation, yung aming miners bus can still service them. Sa ngayon tila no man's zone na ang Masara. Tanging mga pulis na lang ang natira para magbantay laban sa mga tagalabas na posibleng manamantala at sa mga sibilyang nagpupumilit na bumalik sa lugar. Kung talagang kailangan magpapasok, yun lang taga dito na may kukunin na importanteng gamit, then limited lang ang time, withdraw kaagad. Sa huling tala, 24 na patay na ang nare-recover mula sa guho. Mula sa Compostela Valley, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nananatili ang lakas ng bagyong Marcy habang kumikilo sa hilagang direksyon. Nakataas pa rin po ang Public Storm Warning Signal number 2 sa Batanes Group of Islands. Signal number 1 naman sa Babuyan at Calayan Group of Islands. Huling namataan ang bagyo sa layong 300 at 30 kilometro hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 175 kilometro bawat oras. Paigtingin ng bagyo ang habagat na magdudulot ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. Romahan pa mga tinuturing na pinakamagagandang lalaki at pinakamachong artista at modelo sa Bachelor Bash ng Cosmopolitan Magazine kanina. Kasama po sa top 10 ang ating kapusong si Paolo Contis na talaga namang hiniyawan at pinalakpakan ng mga manonood. Nagpalakasan din ng appeal at dating ang iba pang sikat na modelong kasali sa fashion show. Ang Cosmopolitan Bachelor Bash ay taunang selebrasyon ng Cosmopolitan Magazine sa kanilang napiling up-and-coming celebrity, personality at model. Wala ka dun. Nahuli ako. 30 kapuso natin ang pinarangalan sa Singkaban Festival sa Bulacan. Kabilang po dyan ang singer na si Kyla na tubong kalumpit at si Herman Kuya Germs Moreno na adopted son naman ng Bulacan. Hindi siyempre nahuli ang aking partner na si Arnold Clavio na mula rin sa bayan ng Malolos. Nakatatak na po ngayon ang kanilang mga pangalan sa Bulacan Walk of Fame bilang mga ipinagmamalaking anak ng lalawigan. Congrats, partner. Yan. Salamat dun sa mga taga Bulacan. Siyempre sa aking mga kamag-anak sa Pamarawan sa Malolos. Okay, para sa karagdagang pong balita, may patuloy po tumutok sa GMA News and Public Affairs at maglagon sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627.